Matapos maglagay ng detalye sa lace applique, ilalapat ko na ang tube top sa manikin. Dito magsisimula ang pinaka-importante, ang pagli-layout ng lace para mabuo ang aking Filipiniana design. Sinimulan ko na muna ang paglalagay ng lace sa upper part ng bust. Dito ko inaayos ang bawat piraso para makita kung paano babagay ang design sa katawan ng Filipiniana top. Inayos ko muna ang bawat piraso para mas maging balance ang design. Dahan-dahan ko itong pinipin sa tela para hindi gumalaw habang inaayos ko ang placement. Mahalaga na pantay at maayos ang bawat detalye para mas elegante ang itsura ng Filipiniana top. Sa part naman na ito ang waistline na may pahabol na konti sa likod. Mula sa bust, pababa hanggang sa waistline, maglalagay ako ng karagdagang detalye. Binawasan kong ibang bahagi ng lace para mas maging soft at eleganteng tignan ang design. Hindi ko na rin sinayang ang mga maliliit na piraso ng pinagputulan ko ng lace. Inaayos ko rin sila sa tela para dagdag texture at mas mapuno ang design. Sa ganitong paraan, bawat piraso ng lace ay nagagamit at mas nagiging maganda ang kabuuan ng top. Sa part na ito ay naglagay rin ako para sa likod. Kapag sigurado na ako sa pag-layout ng lace, saka ko ito sisimulan tatahiin isa-isa, pino at pulido. Matapos na mag-attach ng lace, sisimulan ko na ang paglalagay ng beads at sequence. Isa ito sa pinakamatiyagang proseso sa paggawa ko ng Filipiniana top. Isa-isa kong tinutuhog ang beads, ang sequence, gamit ng pinong karayom at sinulid. Freestyle ang aking running stitch para mas natural at mas buhay tignan ang design. Dahan-dahan kong inaayos ang bawat detalye para magbigay ng kintab at elegance sa damit. Sa ganitong paraan, unti-unti kong binubuo ng mas maganda at mas espesyal ang Filipiniana top. Hindi ko na ipinakita ang video kung paano ko binuo ang tube top na ito at kung paano ko inilagay ng structured ang design. Medyo hahaba na rin ang proseso bago ito mabuo. Pero sa likod ng simpleng top na ito ay maraming oras ang pag-ayos, pagtahi at pagpaplano ng design. Unti-unti ko itong binuo sa bawat detalye hanggang sa maging isang Filipiniana piece. Pati na rin po yung Filipiniana sleeve. Pero kung gusto nyo malaman kung paano ko gumawa ng Filipiniana sleeve, just comment below. Para naman sa final touch na pagdidetalye, maglalagay ako ng mga rhinestones. Ididikit ko ito gamit ng adhesive glue sa mga tool na ginawa kong flower petals. Dito, mas lalabas ang kintab at elegance ng design. Isa-isa ko itong inaayos at dinidikit para siguradong maayos ang placement. Sa ganitong paraan, hindi na tayo mahihirapan pa sa pagdidetalye kasi dikit-dikit na ang labanan. Malaking tulong ang adhesive lalo na kung rush ang iyong ginagawa. Pero para sa akin, mas maganda pa rin yung kinakabit at itinatahi ng pulido. Mula sa harap hanggang sa likod ng Filipiniana tube top, lalagyan ko ng rhinestone para maging balance ang kabuuan ng detalye. Sa ganitong paraan, mas magiging mabuhay at mas elegance ang bawat flower petals na ginawa ko mula sa tool. Mula sa plain na tela hanggang sa masingsinang pag-i-embellish, narito na ang final look ng aking gawa. Kasama na rin ang skirt na ako mismo ang gumawa at nilagyan ko ng konting palamuti para mas bumagay sa Filipiniana top. Ang Filipiniana piece na ito ay isa na namang dagdag sa aking koleksyon na ginagamit ko para sa parenta o rental. Bawat detalye nito ay gawa sa tiyaga, oras at pagmamahal sa aking craft. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-follow, like, share at mag-iwan ng comments. Maraming salamat po!